Isa pong Pinoy vlogger at negosyanteng baker mula sa Edmonton ang nag-fundraising para sa mga biktima ng bagyo sa Pilipinas. Ang dapat sana'y panawagan lamang sa mga kaibigan, naging isang malaking fundraising campaign na nakatulong sa 400 pamilyang nalubog ng baha sa Bicol. Narito ang report. Tubong Bicol ang kababayang vlogger na si Raymond Cortez na isa ring negosyanteng baker mula sa Edmonton, Alberta. Nang lumubog ang malaking bahagi ng kanilang probinsya noong bagyong Christine, nakita ni Cortez kung gaano katindi ang naging epekto nito sa lugar na kanyang pinanggalingan. Sa Bicol, parang normal lang po talaga magkaroon ng bagyo do'n. Parang taon-taon may bagyo. Ngayon po, ang hindi napaghandaan yung baha. Yung baha po talaga yung parang ginulat yung lahat na gano'n kadaming tubig yung ibubuhos. Kaya sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, sinubukan niyang mangalap ng donasyon mula sa mga kapamilya at kaibigan. Pero laking gulat niya na maski mga hindi kakilala, nagbigay ng kontribusyon para sa mga kababayan sa Pilipinas. Ang target ko lang po talaga is yung mga kaibigan, yung mga nandito lang sa Edmonton din na gusto mag-share ng blessing din nila o may paabot na tulong. Ngayon po, nagsunod-sunod po siya. Mahigit 100,000 piso ang nakalap ni Cortez mula sa mga tumugon sa kanyang panawagan, halaga na kanya agad ipinambili ng mga pangangailangan ng mga biktima ng baha sa kanilang lugar. Nakakatuwa kasi may mga kababayan din po tayo, may mga kinontak din po ako sa Pilipinas. Sila po talaga yung sobrang, kumbaga sila po yung sobrang nag-effort, lalo po sa pagdating po sa hot meals. Kasi yung iba po wala na po silang mapaglutuan eh. Kasi baha na po. Wala na pong source ng apoy o kahit anong pwedeng mapaglutuan. Kaya ang pinakauna pong kailangan talaga nila yung luto na. Nasa 3 hanggang 4 na mga pamilya ang natulungan ni Cortez mula sa simpleng mensahe sa social media. Ngayon daw niya nakita na maraming Pilipinong handang tumulong tuwing may sakuna sa Pilipinas at ginamit ang social media sa mabuti, mabait at makabuluhang paraan. Lalo po sa panahon ngayon, sinasabi nila na ang social media is toxic, puro na lang tsismis. Ang social media po is maaari nating gamitin sa mga ganitong paraan, puwede rin nating gamitin para makatulong pa sa iba. Sinigurado ni Cortez na lahat ng kanyang ginastos ay may mga resibo na kanyang ipinakita sa lahat ng mga nagbigay ng ambag sa kanyang charity campaign. Hindi pa rin daw maiwasan na may mga taong piniling questionin siya at magbitiw ng mga hindi magandang salita sa kabila ng pagtulong na kanyang ginagawa. Pero hindi daw nito mapipigil ang pagbibigay niya ng malasakit sa mga kababayan niya sa Bicol. Hangga't po kailangan ng tulong ng may magagawa po tayo, gagawin ko po ulit 'yon. Kung bukas po ang inyong palad, yung maliit na bagay, maliit na halaga po ay malaking halaga po 'yun sa mga nangangailangan. Sana daw ay ipagpatuloy ng mga kababayang Filipino-Canadian ang pagtulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Ang importante anya ay hindi kung gaano kalaki ang halaga, kundi bukal sa puso ang pagtulong sa kapwa. Dahil ang maliliit na tulong kapag pinagsama-sama, malaki na ang magagawa sa mga kababayang umaasa sa kabaitan ng mga Pilipino dito sa Canada.